Isang matinding pagbubunyag ang naganap sa pagitan ng dalawang mandirigma. Ang hinala ni Chiek Ryujium ay biglang nabuhay at tumibay sa isang iglap. Dahil sa mga katagang binitiwan ni Yu Yonwoo, nakumpirma niyang ang lalaking nasa kanyang harapan ay walang iba kundi si Oh Kye-yeon, ang mortal niyang kaaway na matagal na niyang hinahanap. Ang taong inakala niyang isang inosenteng aktor lamang ay siyang parehong taong nagdala sa kanya ng walang kapantay na dalamhati sa nakaraan. Pagkabigkas pa lang ng pangalan niya ni Oh Kye-yeon, napansin na nito ang mabilis na pagbabago ng timpla ni Chiek Ryujium. Alam niyang hindi ikinatuwa ng kanyang dating kaaway ang revelasyong ito. Ang dati nitong kalmadong kilos ay napalitan ng matinding galit, isang matinding enerhiya ang biglang bumalot sa buong silid. Nag-uumapo ang aura ni Chiek Ryujium, isang nakakapasong enerhiya na ramdam hanggang sa bawat sulok ng silid. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at ang kanyang presensya ay naghatid ng matinding pangamba sa paligid. Hindi na nagaksaya ng oras si Chiek Ryujium at diretsahang tinanong ang lalaking nasa kanyang harapan. Matalim ang kanyang tingin habang binibigkas niya ang tanong na naglalaman ng sigaw ng kanyang kaluluwa. Ikaw ba talaga si Oh Kye-yeon? Walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tinig at halata sa kanyang boses na hindi siya nakikipagbiroan. Ang sagot na kanyang makukuha ay magpapasya kung ano ang kanyang susunod na hakbang. Ngunit sa halip na itanggi ang kanyang tunay na pagkatao, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Oh Kye-yeon. Sa halip na magpakita ng takot o pagtataka, tila ba nagbago ang kanyang tindig. Muli niyang binitiwan ang parehong pagbati, ngunit ngayon ay may halong kumpiyansa at pang-aasar. Matagal na tayong hindi nagkikita, mandirigma ng Goryo. Sa saglit na iyon, muling nagbalik sa isipan ni Chiek Ryujium ang kanilang nakaraan. Ang lalaking ito, na buong akala niya ay isang modernong aktor lamang, ay may kakayahang itago ang kanyang chi. Hindi niya napansin ito kanina, isang pagkakamali na ngayon ay kanyang pinagsisisihan. Napagtanto niyang nalinlang siya na si Oh Kye-yeon ay nagawang itago ang kanyang presensya sa napakahabang panahon. Isang tanong ngayon ang paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ng ating bida. Gaano na siya katagal sa mundong ito? Kung si Oh Kye-yeon ay naririto rin, kailan pa siya namulat sa bagong panahong ito? Ilang taon na siyang namumuhay sa anino ng makabagong mundo. Sa kabila ng matinding tensyon na bumalot sa silid, nanatiling kalmado si Oh Kye-yeon. Worry walang kahit anong alalahanin sa kanyang mukha habang marahan siyang humigop ng kanyang tsaa. Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit may bahid ng kasiyahan, tila ba nag-e-enjoy siya sa sitwasyong kinasasadlakan nila ngayon. Sa isang mahinahong tinig, pinaliwanag niya kay Chiek Ryujium na wala siyang mapapala kung susubukan niyang paslangin siya sa mismong sandaling ito. Wala itong maidudulot kundi pagsasayang ng oras at lakas. Sinabihan pa niya ang ating bida na kalmayan ang kanyang sarili, napigilan ang nag-uumapo na killing intent na kanina pa niya ipinaparamdam sa buong silid. Bagamat hindi direktang nagbabanta, ang kanyang pananalita ay puno ng kumpiyansa, isang patunay na hindi siya natatakot kay Chiek Ryujium at handa niyang harapin ang anumang maaaring mangyari. Samantala, sa kabila ng galit na bumabalot sa kanyang puso, hindi lamang puot ang nararamdaman ni Chiek Ryujium, isa pang mas malalim na damdamin ang bumabagabag sa kanyang isipan. Pagkalito, hindi niya mawari kung paano at bakit narito si Oh Kye-yeon sa panahong ito. Lalong hindi niya maunawaan kung paano ito nauna sa kanya sa makabagong mundo. Sa bawat segundo na lumilipis, lalo niyang nararamdaman ang agwat sa pagitan nilang dalawa. Ramdam niya na bago pa lamang siya. Sa mundong ito, samantalang si Oh Kye-yeon, sa kabila ng panlabas na anyo na hindi nagbago, ay tila matagal nang namumuhay sa bagong panahon. Hindi na nagpatumpik-tampok pa si Chiek Ryujium at agad niyang tinanong ang pinakamahalagang bagay na pumapasok sa kanyang isipan. Ang pagdating ba natin sa hinaharap ay bahagi ng iyong plano? Sa halip na magpakita ng seryosong reaksyon, isang mapanuksong tawa ang lumabas mula kay Oh Kye-yeon. Tila baliw na aliw siya sa tanong ng kanyang dating kalaban. Hindi siya agad sumagot, hinayaan niyang lumipas ang ilang segundo bago niya marahang inilapag ang kanyang tasa sa mesa. Sa isang malamyos ngunit tiyak na boses, sinabi niya, malabo iyong mangyari. Ang sagot na iyon ay hindi na ikinagulat ni Chiek Ryujium. Sa loob-loob niya, inaasahan na niya ito. Kung totoong ang planado ang lahat, dapat ay mayroon siyang naunang bakas na makikita sa mga kilos ni Oh Kye-yeon noon pa man. Ngunit ang sagot na ito ay hindi nakatulong upang mapawi ang kanyang pagkalito, sa halip lalo lamang siyang napuno ng mga tanong. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Chiek Ryujium na may isa pang tanong na hindi niya maaaring palampasin. Isang katanungan na kailangan niyang malaman ang sagot bago pa tuluyang lumayo ang katotohanan sa kanyang mga kamay. Alam niyang ito na ang huling tanong na itatanong niya kay Oh Kye-yeon, kaya umaasa siyang makakakuha siya ng diretsahang sagot. Sa isang matigas ngunit seryosong tinig, muli siyang nagtanong.
Narito rin ba ang babaeng pinoprotektahan ko? Saglit na nanahimik si Okeyon. Isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi, ngunit sa kabila ng kanyang reaksyon, walang mababakas na kahit anong pagkagulat o pagtataka sa kanyang mukha. Para bang matagal na niyang inaasahan ang tanong na iyon. Sa halip na sumagot ng direkta, nagbigay siya ng isang sagot na mas lalong nagpalabo sa sitwasyon. Huwag kang magtanong na para bang itinago ko siya. Ang kanyang tinig ay puno ng pangungutya na para bang hindi niya nagugustuhan ang tono ng pagtatanong ni Chiek Ryujium. Sa kabila nito, isang sagot pa ang kanyang binitiwan, isang sagot na hindi nagbibigay linaw, kundi lalong nagdadagdag ng misteryo sa sitwasyon. Iniisip ko rin kung narito ba ang babaeng iyon o wala. Iyon na ang huling hibla ng pasensya ni Chiek Ryujium. Sa isang iglap, isang napakalakas na enerhiya ang bumalot sa buong silid, isang patunay na wala na siyang balak magpigil. Sa isang kisap mata, pinakawalan niya ang kanyang chi at buong puwersang umatake kay Okeyon. Napuno ng nakakabinging tunog ang paligid habang ang bulk zone ng kanyang enerhiya ay bumangga sa lamesang naghiwalay sa kanilang dalawa. Walang nagawa ang matibay na muebles kundi mabasag sa lakas ng kanyang atake, nagkalat ang mga pira-pirasong kahoy sa sahig, at ang hampas ng chi ay nagpatalsik kay Okeyon sa kabilang panig ng silid. Gayunpaman, hindi basta-basta matatalo si Okeyon. Sa huling sandali bago pa man siya tamaan ng lubos ng atake, mabilis niyang pinakawalan ang sarili niyang chi upang protektahan ang kanyang katawan. Isang matalim na liwanag ang bumalot sa kanyang paligid, nagsilbing panangga laban sa matinding puwersa na bumalot sa buong silid. Ngunit sa kabila ng depensa niyang ito, hindi niya pa rin naiwasang tumalsik paatras, pilit pinapanatili ang kanyang balanse habang nakaupo. Sa lakas ng enerhiyang nagbanggaan, nagkaroon ng matinding dagandong sa paligid at bumaon si Okeyon sa dingding. Isang malalim na bitek ang nabuo sa sementong pader, at ilang bahagi nito ang tuluyang gumuho mula sa matinding impact. Ang alikabok at maliliit na debris ay bumagsak mula sa kisame, tila isang patunay ng matinding banggaan ng dalawang makapangyarihang mandirigma. Sa kabila ng pinsalang naganap sa paligid, nanatili si Chiek Ryujium na matatag. Nakatayo sa gitna ng gumuhong silid. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at determinasyon, at sa mabigat na tinig ay binitiwan niya ang kanyang pasya. Ngayon, alam ko na ang lahat. Ako na mismo ang baalang maghanap ng kasagutan sa aking mga tanong. Hindi na niya kailangan ng paliwanag mula kay Okeyon, sa puntong ito, nais na niyang kunin ang sagot sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay. Ngunit bago pa siya muling makagalaw, isang bagay ang agad niyang napansin, isang bagay na hindi niya inaasahan. Mula sa guho ng pader, unti-unting lumitaw si Okeyon. Ang kanyang posture ay hindi natinag, at ang kanyang mukha ay hindi man lang nagpakita ng kahit anong bakas ng sakit. Wala ni isang galo sa kanyang katawan, at tila ba hindi man lang siya naapektuhan ng atakeng iyon. Habang unti-unting lumalabas si Okeyon mula sa nawasak na pader, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Sa isang malamig ngunit tiyak na tinig, binitiwan niya ang isang pangungusap na lalong nagpaigting sa tensyon sa pagitan nila. Mukhang humina ka na, mandirigma ng Goryo. Sa mga salitang iyon, isang matinding kumpiyansa ang bumalot kay Okeyon. Batid niyang wala siyang dapat ikatakot kung may pagkakataon man siyang talunin si Chiek Ryujium, ngayon na ang tamang sandali. Bago pa man sumiklab ang kanilang laban, pinili ni Okeyon na bigyan ng babala si Chiek Ryujium. Alam niyang maaaring wala itong pakialam sa kanyang sasabihin, ngunit nais niya pa ring ipaalam ang isang mahalagang bagay. Sa isang kalmadong tinig, ipinaliwanag niya na wala itong dapat ipag-alala pagdating sa mga taong nasa labas ng silid na iyon. Ginamit niya ang kanyang natatanging kakayahan upang ikubli ang kanilang presensya sa pamamagitan ng isang ilusyon. Sa paningin ng ibang tao, akalain lamang nilang isang normal na pag-uusap ang nagaganap sa pagitan ng dalawang magkaibigan, isang mapayapang pagpupulong na walang halong tensyon o panganib. Walang pag-aalinlangan, mabilis na sumugod si Okeyon patungo kay Chiek Ryujium, handang tapusin ang laban sa isang mabilis na pag-atake. Gayunpaman, bigla siyang natigilan sa kalagitnaan ng kanyang paglapit nang biglang magsalita ang kanyang kalaban. Sa isang tiyak at matatag na tinig, sinabi ni Chiek Ryujium ang isang bagay na nagpaantala sa kilos ni Okeyon. Alam kong hindi ikaw ang tunay na Okeyon. Saglit na bumagsak ang katahimikan sa pagitan nila. Sa kanyang pagkapidyo sa gitna ng pag-atake, agad na itinanong ni Okeyon kung ano ang ibig sabihin ni Chiek Ryujium sa kanyang sinabi. Subalit, hindi na nagpaikot-ikot pa ang ating bida. Sa halip na makipagtalo, inilabas niya ang kanyang matibay na pasya, siya mismo ang maghahanap ng sagot sa kanyang mga tanong, at hindi niya ito ipapaubaya sa isang taong nagtatago sa anino ng kanyang kaaway.
Sa isang matalim na tingin, ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit siya nakasigurado na hindi niya tunay na kalaban ang kaharap niya ngayon. Bagamat matagumpay nitong naitago ang kanyang chi upang hindi siya mabuko, isang maliit na bahagi nito ang lumabas noong sinubukan niyang depensahan ang kanyang sarili laban sa atake kanina. At sa sandaling iyon, malinaw na malinaw sa pandaman ni Chiek Ryujium, ang enerhiyang iyon ay hindi ang chi ng tunay na Okeyon. Sa narinig niyang paliwanag, hindi napigilan ng impostor ang mapabilib sa ipinakitang galing ng ating bida. Ang ganitong antas ng kakayahang basahin ang enerhiya ng isang tao ay bihirang-bihira lamang makita. Nakangiti siyang tumayo ng diretso, sa kaunti-unting ibinaba ang kanyang depensa. Sa isang iglap, isang kakaibang liwanag ang bomb alot sa kanyang katawan, at kasabay nito, naglaho ang anyong kanyang pinapakita. Unti-unting lumitaw ang tunay niyang pagkatao, isang anyong hindi inaasahang makikita ni Chiek Ryujium sa lugar. Na ito, habang pinagmamasdan niya ang taong nasa kanyang harapan, isang malalim na emosyon ang bomb alot sa kanyang isipan, hindi lamang ito pagkagulat, kundi isang matinding pagkadismaya at pagtataka. Hindi niya inaasahan na sa kanyang muling paggising sa mundong ito, ang una niyang makakaharap ay hindi ang tunay na Okeyon, kundi isang taong minsan nang nagsilbing kanang kamay nito. Sa harapan niya ngayon ay hindi ang kanyang matagal ng kaaway. Ang taong nasa kanyang harapan ay si Yoon Anhai, ang pinakatapat at pinakamalapit na alagad ni Okeyon. Naaalala pa ni Chiek Ryujium ang araw kung kailan sumiklab ang madugong rebelyon. Isang trahedyang nag-iwan ng matinding marka sa kanyang isipan at nagdala ng hindi mabilang na sakripisyo. Sa mga sandaling iyon, isang matayog na bangin ang nagsilbing huling hantungan ni Yoon Anhai, ang babaeng minsan niyang nakaharap sa isang labanan na itinuring niyang ganap nang natapos. Alam niyang siya mismo ang nagbigay ng huling dagok na nagpabagsak sa tusong babaeng ito. Gamit ang sarili niyang kamay, pinatahimik niya ito noon sa gitna ng kaguluhan, dahilan kung bakit hindi niya matanggap na muling makita itong buhay at humihinga sa harapan niya ngayon. Nang marinig ni Yoon Anhai ang mabibigat na salitang binitiwan ni Chiek Ryujium, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang hiya at pagkalito. Maging siya mismo ay hindi makapaniwala na nakatakas siya mula sa bitag ng kamatayan. Ang dapat sana'y kanyang huling sandali ay nauwi sa isang bagong kabanata, isang bagong buhay na ngayon nagdala sa kanya sa ganitong sitwasyon. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magsalita, ipinaliwanag ang kanyang tunay na dahilan kung bakit siya naruroon. Sinabi niya kay Chiek Ryujium na tulad ng pagkakakilala nito kay Yoonwoo, ang tanyag na aktor na kilala sa buong mundo, ay ganoon din si Okeyon, sapagkat ang dalawang ito ay iisa. Si Yoonwoo ay isang katauhan lamang, isang huwad na anyo na ginagamit ni Okeyon upang makihalubilo sa modernong mundo. Habang abala ang kanyang Panginoon sa pagpapatupad ng kanyang mga matatayog na plano, si Yoon Anhai ang naatasang magpanggap bilang siya, nagsisilbing isang anino sa halip na mismong katawan ng kanilang dakilang pinuno. Dahil dito, isang matinding hamon ang ipinasan sa kanyang mga balikat. Marami siyang responsibilidad na kailangang gampanan, at ngayong nasa harapan na niya ang dating pinakamalakas na mandirigma ng Goryeo, isang hindi inaasahang pagkakataon ang bumungad sa kanya. Isang oportunidad na hindi niya maaaring palampasin. Alam niyang nalalapit na ang oras upang bumalik siya sa kanyang tunay na tungkulin, at nais niyang umalis na may isang tagumpay sa kanyang mga kamay. Sa isang mariing tinig, ipinahayag ni Yoon Anhai na oras na upang harapin niya ang taong minsang bumura sa kanya sa kasaysayan. Kasama sa kanyang huling ulat kay Okeyon, nais niyang isama ang pagkatalo ni Chiek Ryujium. Isang tagumpay na alam niyang labis na ikatutuwa ng kanyang Panginoon. Hindi nagdalawang isip si Yoon Anhai. Sa kanyang matalas na pandama, naintindihan na niya ang kasalukuyang lakas ni Chiek Ryujium. Alam niyang malayo na ang sitwasyon nito sa dating mandirigmang walang katumbas sa larangan ng digmaan. At dahil dito, hindi siya nag-atubiling ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Sa isang mabilis at maingat na kumpas ng kanyang kamay, agad niyang ginamit ang kanyang pambihirang kakayahan, ang illusion clone technique. Sa isang iglap, samat-saring imahe ng kanyang sarili ang lumitaw sa paligid ni Chiek Ryujium. Ang bawat isa ay mistulang tunay, walang pagkakaiba sa kanyang orihinal na anyo. Ang mga ito ay gumagalaw na tila may sariling isip, nakaposisyon ng maingat upang palibutan ang kanyang kalaban mula sa lahat ng panig. Isa itong estratehiyang alam niyang magiging epektibo laban sa isang melee-type fighter na gaya ni Chiek Ryujium, isang mandirigmang umaasa sa pisikal na lakas at mabilisang pag-atake. Sa matigas at mapanuksong tinig, inutusan niya ang kanyang mga kopya na sumugod, sinabihan ang mga ito na may nakalaan na gantimpala mula sa kanilang Panginoon sakaling mapabagsak nila ang taong pumihil sa kanilang mga plano noon. Isa itong pang-uudyok na tila ba ang bawat imahe ay may kanya-kanyang layunin at sariling pag-iisip.
Sa pag-atake ng mga clone ni Yoon Anhai, hindi nagpatumpik-tampik si Chiek Ryujium. Mabilis niyang hinarap ang mga ito at buong tapang na sumabay sa kanilang pagsugod. Sa isang matinding atake na sinamahan ng malakas na paglabas ng kanyang chi, agad niyang napabagsak ang isa sa mga clone sa iisang bulk zone ng kanyang puwersa. Ang matinding enerhiya at konsentrasyon na kanyang pinakawalan ay sapat upang burahin ang ilusyon sa isang iglap lamang. Napasinghap si Yoon Anhai, bahagyang nagulat sa nasaksihan. Hindi niya inaasahan na sa unang bulk zone pa lamang ng kanilang sagupaan ay maglalabas agad ng ganitong kalawak at matinding chi si Chiek Ryujium. Bagamat matagal itong nahimlay at katatapos lamang magising mula sa mahabang panahon ng pamamahinga, tila ba bumalik agad ang lakas nito at wala man lang senyales ng panghihina sa unang tingin. Sa kabila ng nakakapanghilakbot na lakas ng ating bida, hindi pa rin natitinag si Yoon Anhai. Sa halip, isang mapanuksong tawa ang kanyang pinakawalan, na para bang kinukutsa ang tila mapanganib na hakbang na ginawa ni Chiek Ryujium. Sa kanyang pananaw, isa itong kapusukan, isang mapanganib na desisyon na maaaring bumalik sa kanya. Ayon sa kanyang pagkaunawa, ang biglaang pagpapalabas ng labis na chi sa simula pa lamang ng laban, lalo na para sa isang katawan na matagal nang walang aktibong paggamit ng enerhiya, ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Alam niyang hindi madaling makarecover ang isang katawan na matagal na nahimlay, at siguradong may kapalit ang ganitong uri ng aksyon. At hindi siya nagkamali. Sa isang iglap ay napansin niyang bahagyang nanghihina si Chiek Ryujium. Halata sa kilos nito na hirap pa ring ipunin at kontrolin ang kanyang enerhiya. Ang katawan nito ay hindi pa ganap na sanay sa biglaang pagbabalik sa pakikipaglaban. Subalit, sa kabila ng paghihirap na iyon, sa isang maliksing galaw ay muli na namang napabagsak ni Chiek Ryujium ang isa pang clone sa pamamagitan ng isang mabilis ngunit makapangyarihang atake na sinamahan ng chi. Muling nabigla si Yoon Anhai sa kanyang nasaksihan. Hindi niya lubos maisip na sa kabila ng kondisyon ng katawan ni Chiek Ryujium ay nakakakilos pa rin ito ng ganoon kaepektibo at makapangyarihan. Bagamat pagod at halatang bumabawi pa ng lakas, hindi pa rin matatawaran ang likas na galing ng mandirigmang ito. At dito na bumalik ang kumpiyansa ng ating bida. Sa gitna ng madilim na labanan, hindi niya pinalampas ang pagkakataon upang siya naman ang mamutya. Sa malamig ngunit mapanlinlang na tingin, ipinahiwatig niya na magkaibang antas silang dalawa, na ang sukatan na ginagamit ni Yoon Anhai ay hindi kailanman aangkop sa kanya. Para kay Chiek Ryujium, ang lakas ng isang tunay na mandirigma ay hindi lamang nasusukat sa dami ng chi o tagal ng pahinga, kundi sa tapang, disiplina, at determinasyon na patuloy na isinasabuhay sa bawat hampas ng kamao. Muli na namang kumilos si Chiek Ryujium gamit ang isang sandatang nadampot lamang niya sa kung saan. Sa kabila ng pagiging pansamantala at hindi formal na armas, naging epektibo ito sa kanyang mga kamay. Sa bilis ng kanyang mga galaw at sa lakas ng kanyang mga atake, winakasan niya ang mga natitirang clone ni Yoon Anhai. Isa-isa, parang mga aninong nawawala sa hangin, naglaho ang mga ito matapos tamaan ng kanyang mabibigat na hampas. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang buong batalyon ng ilusyon ay tuluyan ng nabura. Hindi nagtagal, maging ang orihinal na si Yoon Anhai ay nabiguring tumagal sa kanyang harapan. Sa isang mahusay na pag-atake, pinabagsak siya ng ating bida. Muling nagulantang si Yoon Anhai sa bilis at lakas ng ipinamalas ni Chiek Ryujium. Hindi niya inakala na matapos ang matagal na pagkakahimlay ng mandirigmang ito, ay ganito pa rin ito kalakas, tila hindi man lang naapektuhan ng paglipas ng panahon ng kakayahan nito sa pakikidigma. Isa-isang naglaho ang mga clone na nilikha ng kontrabidang babae, at sa huli, wala na siyang nagawa kundi tanggapin ang kanyang pagkatalo. Sa gitna ng pagkawasak ng paligid at ang pag-iral ng katahimikan pagkatapos ng sagupaan, mariin niyang hiningi kay Chiek Ryujium na tapusin na siya agad. Para sa kanya, ang mamatay sa kamay ng isang mandirigmang tulad ni Chiek Ryujium ay isang marangal na pagtatapos. Gayunman, may ibang plano ang ating bida. Tinanggihan ni Chiek Ryujium ang hiling na ito. Para sa kanya, matagal nang tapos ang kwento ng kanilang laban, matagal na niyang napatay si Yoon Anhai sa nakaraan, at wala na siyang balak na ulitin pa iyon. Sa paningin niya, ang pagkatalo ng babae ay sapat ng parusa, at ang katotohanang buhay pa ito sa kasalukuyang panahon ay isa ng palaisipan. Gamit ang malamig ngunit matalim na tinig, tinanong niya si Yoon Anhai kung paano nito nagawang mabuhay at makarating sa hinaharap matapos ang laban nila noon. Bagamat galit sa kinahinatnan ng kanyang sitwasyon, ay pinilit pa rin ni Yoon Anhai na sagutin ng maayos ang tanong ng ating bida. Inamin niya na kahit siya mismo ay naniwala ng tuluyan na siyang namatay noong araw ng kanilang labanan. Ramdam niya noon ang tuluyang pagkawala ng kanyang buhay habang siya ay nahuhulog mula sa mataas na bangin, tagos hanggang kaluluwa ang mga sugat na kanyang tinamo mula kay Chiek Ryujium.
Ngunit sa kabila ng inaasahang wakas, isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari, nagising siyang muli sa isang lugar na hindi pamilyar at sa panahong tila banyaga sa kanya. Laking gulat niya nang mapagtantong hindi na siya nasa parehong mundo o kapanahunan. Sa kanyang pagkamulat mula sa tila ba walang katapusang pagkakahimbing, ay wala siyang maunawaang paliwanag sa kung paano siya muling nabuhay o kung bakit siya naroon. Sa pagkalito niya ay isang bagay lamang ang naging malinaw, ang pagbabalik niya sa mundo ay may kaugnayan sa kanyang pinakamatapat at pinakamakapangyarihang pinuno, si Okeyon. Aniya, sa hindi pa rin niya ganap na nauunawa ang paraan, si Okeyon ang nagbigay daan sa kanyang pagbabalik at siya rin ang nagdala sa kanya sa kasalukuyang panahon. Siya ang dahilan kung bakit siya muling nagising matapos ang daang taong tila ba pagkakabaon sa limot.